Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong sanlibutan, patuloy nating tanggapin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Mga kapatid, mga minamahal na mga kaibigan, isang buong kagalangan po na patuloy na ipaalala sa atin sa isa't isa na samantalahin natin ang napakadakilang panahon na iginawad sa atin ng Panginoon na tayo patuloy na magtaas ng awitin ng pagpupuri at pagluwalhati sa kanyang dakila at banal na pangalan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Buong kagalangan po ito mga kapatid sapagkat tinitiyak sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kasulatan na tayo ang bayan na tumanggap ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Sapagkat kung hindi natin tinanggap ang kaharian ng Panginoong Diyos, hindi natin matutupad ang mga bagay na nasusulat. Kagaya po sa aklat ng mga awit, mga kapatid at mga kaibigan, sinasabi po rito, kayo'y mga lingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Paano tayo makakapaglingkod ng may buong katakutan sa Panginoon kung hindi naman natin tinanggap ang kanyang kaharian? Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga buong kagalakan na tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod ng may buong paggalang at katakutan sa Panginoon. Ito ang kinalulugdan ng Panginoon sapagkat tayo ang bayan, ang kanyang banal na bundok ng Sayon. Tayo ang kaharian ng ating Panginoon Diyos. Tayo ang bawat isa na saksi sa pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't yan po ang tinanggap natin na patuloy nating buong kagalakang ipinapahayag sa buong sanlibutan. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Ipahayag natin mga kapatid, kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Purihin ng Diyos na kailanman hindi nagkukulang na ibinigay sa atin ang pangalan ng kanyang kaharian, ang kanyang banal na bundok ng Sayon. Sa banal na bayang hirang, ipakilala natin mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba.
bundok ng Zion ng ating Panginoon. Hallelujah. Kapuri-puri mga kapatid at mga kaibigan na patuloy nating dakilain at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin may pong kagalakan mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, ang Panginoon ng lahat ng mga Espiritu, ang iisang Diyos na tunay na sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo ay lumulupok sa puso't isipan ng bawat mananampalataya. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na magsiawit ng pagtulungi ng buong kagalakan sapagkat sa pagkatanggap namin ng kahariang buhat sa iyo, Panginoon. Nagagalak kami na ito'y ipaghiyawan sa buong sanglibutan upang tanggapin na ng lahat ng mga tatawagin ang buong at talisay na kapayapaan buhat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, ikaw ang nagbigay ng kalakasan sa iyong mga hiniram upang gamitin ang dalisay na kasangkapan, upang saysayin ang mga katwiran, upang ang pumubuhay ng bawat isa na magsisimpalataya ay maging kalugod-lugod na sa iyo, at upang sa lahat ng mga bagay magsipamuhay kami ng nahamin sa iyong banal at dakilang kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay. Patuloy namin tinitiwala ang lahat ng mga bagay na aming tinutupad, lahat ng aming mga iniisip, lahat ng aming mga kinikilos, ang lahat ng aming buong pagtitiwala ay tinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, mga dalang tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi namin. Amen. 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 Isang napakabuti at napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga nakakapanood, sa lahat ng mga nakakarinig ng programa at pagpapahayag at pagdideliver ng pagkilala ng pananampalataya ng Iglesia ng Bundok ng Zion, na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksin tapat sa pagkabuhay na maguli, na naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta na ang pagkabuhay na maguli ang pinakatatak at pinakatanda ng pagdiriwang natin, na inaalala natin ang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay hanggang sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ang babalikan niya, yung mga gumaganap ng hula ng mga banal na propeta na pinagtitibay at pinatatatag tayo sa hula ng mga banal na propeta, tayo po yung katawan at templo ng Panginoong Jesucristo. Mga mayroong tanda ng patotoo na ginaganap.
Inaalala natin yung pagdurusa sa krus, yung kamatayan sa krus, yung pagkabuhay niya maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Ito ho yung deklarasyon ng paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na nakatala sa langit ng Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na pinagtitibay tayo sa paniniwala at pananalig, ang sabi po, lilikha siya ng buong tahanan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon sa langit. Kaya lahat ng mga nakakarinig, inapupunta tayo sa banal na bundok ng Sayon upang sampalatayanan natin ang tagapagligtas na namatay at binuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Upang lahat ng mga makakarinig magising sa katotohanan ngayon. Manumbalik yung alaala natin na meron tayong inaalalang tanda na ibinigay sa atin. Na pag nagdiriwang tayo, ilan man ang tawagin sa silangan, kanluran, timog at hilaga, ang tagapagligtas natin ang pumipisa ng ating pananalig lahat. Amen po ba? Amen. So, ang layunin po ng ating Panginoong Jesucristo ipangaral yung katwiran ng nangyari, ipangaral yung katwiran ng tanda ng patotoo na gaganapin at paniniwalaan nating lahat. At itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan upang makatiyak na tayo sa kaligtasan at pag-asa at kagalakan ng ating pananampalataya na nagbabantay tayo na kung siya paparito, datnan tayong ikinabubuhay natin sa pagtatapat ng paniniwala ang tanda na ibinigay sa atin na makasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ang banal na bundok po na Sayon, hindi kilala ng maraming mga tao sa buong mundo Hindi ho magkaiba yung bundok ng Sayon na pinamunuan ni Haring David at yung bundok ng Sayon ngayong nalalabi. Mga tao po yung bundok ng Sayon na gumaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Ngayon naman, tayo naman yung gaganap ng katuparan ng hula ng Panginoon Diyos na ang tagapagligtas na namagitan sa atin ang mga salita ng Panginoong Jesucristo na ginaganap natin yung tanda ng patotoo na tayo naman ang pinakatanda sa pagdiriwang natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan naman natin yung pinakatanda tayo. Tayo yung katuparan ng mga nangyari sa banal na kasaysayan sa mahabang panahong nakalipas na tayo yung gaganap na hula ng mga banal na propeta na magiging tanda tayo dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Ano ang sabi ng Panginoon Jesucristo doon sa Revelation chapter 22 verse 13? Ano po sabi? Narito po. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Purihin ng Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ano po sabi dyan? Ako ang pasimula, ako ang wakas. Amen po ba? Amen. So, di naunawaan natin. Hindi man nalalangin langit at lupa kung wala ang Panginoon Jesucristo sa pasimula. Di siya tunay na Diyos. Ang dami pong nagkakailan na hindi tunay, hindi Diyos ang Panginoon Jesucristo. Ito, babasahin ko sa inyo sa Genesis chapter 1 verse 2. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nagsalita. Amen po ba? Amen. Nagsalita ang Diyos sa buhat sa pasimula. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Ako ang pasimula, ako ang wakas. Nakilala nyo na ang Diyos natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli ang Diyos ay Espiritu. Amen. Kaya ano nakalagay sa John chapter 4 verse 24 to 23? John chapter 4 verse 23 up to 24. Ang Diyos ay Espiritu. Hinahanap ng ating Ama ang tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Iniimbitahan po tayong lahat. Talikuran po muna natin yung pinagkakaabalahanan natin sa ating sarili. At talagang ipamuhay na natin itong walang hanggang
kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na ating paniniwalaan upang makatyak tayo at mapuspos tayo ng pag-asa at kagalakan sa pagbabantay sa muli niyang pagparito. Makansel yung takot natin, yung pangamba natin. Amen. Makansel yung pag-aalala natin, yung walang kabuluhang lakad natin sa mundo. Mananaan sa puso't isip natin yung tanda ng patotoo na paniniwalaan natin, napakinggan natin na dinideliver sa social media na iisa lang ang Diyos na sinasamba natin eh. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli, yung tunay na mananamba sa Panginoon Diyos na hinahanap ng ating Ama. Amen po ba? Amen. Espiritu ang tunay ng Diyos natin. Kaya maraming nagkakaila, maraming naglilihim. Nalilito doon sa pagkakakilanlan sa tunay na Diyos natin eh. Kaya nga namatay para mamatay yung kasalanan natin at mabuhay tayo ng mayroong paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli upang lahat ng lakad natin sa masamang lakad natin magkaroon tayo ng mabuting kapalaran natin upang sa pagkabuhay na maguli mamulat na yung tulog na unawa natin at nagising na tayo Amen po ba? Amen. Huwag tayong papayag na alis tayo sa mundo, nasa lumang kalagayan tayo ng pagiging tao natin. Ito yung hinihahain sa ating regalo ng Panginoon Diyos Sino mang sasampalataya sa buktong na anak pinatawad na at pinagkalooban na ng buhay na walang hanggan at tagapagmana tayo ng pangako ng Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. Hindi tao yung nagbigay ng regalo sa atin at nangako sa atin. Amen po ba? Amen. Alam niyo, buhat sa pasimula ng dayain ni Satan ng tao naging effective tayo ng maraming kaabalahanan sa ating mga puso't kaisipan Amen po ba? Amen. Pinipilit natin takasan yung kahirapan. Yung kahirapan niya ang magbibigay ng alaala sa Panginoon Diyos Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya gumawa ng walang hanggang kabutihan ng Panginoon Diyos para magbata, magtiis tayo sa kalagayan natin bilang tao. Kung hindi po gumawa ng banal na kasulatan maliligtas tayo ngayon. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya hindi ba natin napapansin na napakaraming pangitain na nagaganap ngayon? Yung mga isda, umaahon na sa karagatan. Ano bang mga tanda itong mga nagaganap na itong ipinakikita sa langit at sa lupa? Masyado tayong abalang-abala sa pangsariling pangangailangan natin. Talikuran po natin yan. At tayo nagsakripisyo. Magsakripisyo tayo, di pamuhay natin yung katotohanan na gaganapin natin. Amen po ba? Amen. Huwag tayong papayag na naririnig na natin yung katotohanan Hindi pa natin dinidinig ng mabuti katotohanan. Amen po ba? Amen. Amen. Sa huli, tatawag din tayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Amen po ba? Amen. Wala namang labi o tuhod na hindi iluluhod sa pangalan ng Yesu Kristo na magsasabing ang Panginoong Kristo ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Naunawaan po ba natin? Amen. Kung walang pinagtiisan hanggang kamatayan ang ating tagapagligtas, meron ba tayong gaganapin o tutuparin? Ngayon, kung hindi tayo magtitiis, gaya nung ginawa niyang modelo, Jesus Christ is the greatest model of our faith. Kung hindi tayo magtitiis na katulad ng pinagtiisan ng tagapagligtas natin, wala tayong mararanasan. Nagmamaterialize sa atin yung ginawa niyang pagdurusa sa krus. Ang nagpapasa ng krus, mararanasan natin yung
naranasan ng tagapagligtas, pinagtawanan siya, nilait siya, hinamak siya, pinutya siya, ininsulto siya. Eh ngayon, mga iglesia ngayon, ang mga naglilingkod na makadiyos hinahangaan pinupuri ng tao. Nung bang gumawa ng panukala ang Panginoong Jesucristo, pinuri ba ng mga tao? O nilibak siya? Pinagtawanan siya. Ininsulto siya. Amen po ba? Amen. Hindi nakarating ng daycare ang Panginoong Jesucristo. Pinaglingkuran niya ang mga tao. Eh ngayon, yung mga nakakaral ngayon, hinahangaan ng mga tao. Lingkod ho kaya ng Panginoong Jesucristo yung hinahangaan ng mga taong nakakaral ngayon. Tinino ko ho kayang kanyan, tinino ho kayang ministry yan. Naibabalwit ho ba natin na gano'n yung kaisipan natin? Ang nagpapasa ng krus, pinagtatawanan, nilalait, hinahamak, kinukutya. Amen po ba? Amen. Iniinsulto, nililibak. Pag hindi natin naranasan, yung naranasan ng tagapagligtas natin, ang manunubos natin, siya modelo ng paniniwala natin, siya gumawa. Pag hindi natin naranasan, hindi natin mararamdaman na namamahinga pala sa puso't isip natin ang presensya ng ating tagapagligtas. Ngayon, kung naranasan natin na nilalait tayo, tinahamak at pinagtatawanan at kinukutya, nililibak, iniinsulto tayo. Dahil sa isang mahinang kalagayan, sa isang mangbang na kalagayan, sa isang dukhang kalagayan, pinagtatawanan tayo. May tanggapin natin, maglulundag tayo. At namamahinga yung Espiritong nagbibigay buhay at kaligtasan at tagumpay sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Amen. Pagka hinahangaan tayo, matakot naman tayo. Bakit po? Hindi po pwedeng mamahinga ang tagapagligtas sa puso natin kung tayo'y makamundo. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga ambisyoso, mapapangarapin, ang gusto puro karangalan, ang gusto puro posisyon. Lahat ng gawa natin, susundan tayo niyan. Pag hindi tayo nasumpungan, nabubuhay ng may pananalig sa Panginoong Jesucristo, ano kabuluhang panunlaran natin sa mundo? Nai-evaluate mo ba natin yung stand natin bilang tao? Alam ko maraming ma-open. Hindi na bago. Bakit ko po nasabing hindi na bago? Masasaktan ng marami. Kasi halos talagang yung mga kinahabagan at tinawag at pinili ang talagang ang gaganap ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kasi yung hindi makaganap ng patotoo, hindi matanggap na sila nilalait Hindi matanggap na sila nililipak. Hindi matanggap na sila'y pinagtatawanan. Amen po ba? Amen. Pagka ang gusto natin hinahangaan tayo. Sino ba hinahangaan na naghahari sa mundong ito? Sino ba ang liar? Sino ba ang kriminal? Sino ba ang pumapatay ng paniniwala? Who is kriminal? Si Satan ang kriminal. Amen po ba? Amen. Si Satan ang mandaraya. Si Satan ang malinindang. Amen po ba? Amen. Umupo na nga sa luklukan ng trono ng Panginoon Diyos si Satan nagtanggap ng siya Diyos Ito, yung pagkakakilanlan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, iisa lang ang Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na mag-uli, nagpapatotoo. Yung mga namumusong, lahat ng kasalanan may kapatawaran. Pero yung pusungin natin, yung pinatunayan ng Panginoon Diyos, wala nang nalalabing kapatawaran Itong mga nakakaral sa social media, tuwan-tuwa at nananagana, sandali lang yung pananagana. Sandali lang yung karangalan, sandali lang yung posisyon. Ano kahalili?
Inaantay tayo sa impyerno. Pagdurusan na walang hanggan. Pero yung nagbabata na maraming pinagtitiisan ng Panginoong Kristo, yung walang hanggang pag-ibig na inalay sa tao, nagagalak maghintay ng karangalang magaganap. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung modelo? Jesus Christ is the greatest model of our faith. Sino ang nag-sacrifice hanggang kamatayan ng buhay na inalay sa mga iglesia? At ang pagkakakilanlan ng mga iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin? Pinahayag ng mga banal na apostol na silang lahat saksi sa pagkabuhay na maguli Makikilala natin yan ng mga nangangaral ngayon. Pilit na pinupusong yung katotohanan Ang totoo, nag-iintay na lang ako na magaganap dito sa mga nangangaral sa social media na darating na yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na malalaglag na lang sa nakatayo sa pagpapahayag. Yung mga matatayong, yung mga ambisyoso. Masakit, ano po? Isipin natin kung hindi nasasaktan ng Panginoong Kristo doon sa mga mapag-ambisyon. Naisip na po ba natin? Doon sa mga nag-aambisyon. Nililimot natin sumobra tayo sa pagiging abala natin bilang tao. Hindi na bago kasi buhat sa pasimula, dinaya ni Satanas ang tao Sa ano dinaya? Sa bunga ng kahoy sa halamanan. Dinaya doon ni Satan. O saan tayo nadadaya ngayon? Sa nakikita natin, Sa mga pinagtitiisan natin, sa gusto natin mangyari sa buhay natin. Kaya maraming mauupend Alam nyo, ito yung buong katungkulan ng tao na pinaghihiyawan ko sa social media. Bagamat maraming nauupend Talagang ito yung expose ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na paniniwalaan natin. Ngayon, kung hindi tayo masasaktan, salarin tayo, kaya nasasaktan tayo Amen po ba? Amen. Akusado tayo, kaya tayo nasasaktan. Alam niyo yung hindi nasasaktan? Yung tumatanggap sa Panginoong Kristo Ang kahalili, kapayapaan at kapanatagan ng lakad natin dito sa mundo Pero yung nasasaktan, akusado Pinagmumungkahi ang Panginoong Kristo sa puot at galit. Bakit po? Ang gusto ng Panginoong Kristo ay ginawa tayo ng panukala na walang hanggan. Ayaw niya tayong mapahamak. Ang hinahanap naman natin, yung gusto natin sa mundo, ayaw ng Panginoong Kristo yung hinahanap natin sa mundo Amen po ba? Amen. Ang gusto ng Panginoon yung tayo naniniwala sa mga bagay na di nakikita na magaganap sa muli niyang pagparito. Hindi naman iginayak yung kasalang magaganap na yung presentation sa nakikita maganda. No! Iginayak tayo sa paniniwalang lahat para tanggapin natin yung the greatest perfect of our celebration. At tangi-tangi ang bundok ng sayo na pag nagsicelebration ang inaalala natin yung kamatayan at muling pagkabuhay. Amen po ba? Amen. That is the seed of our faith. That is the greatest content of our faith. The greatest concept of our faith. The greatest foundation of our faith. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Wala namang ibang pangalan na gumawa ng konsepto Kaya pagkaiba ang pinapangalan gustong-gusto ng mga nakakarinig, sinusuportahan pag lalo na sasagana sa material na bagay. Amen po ba? Amen. Tingnan yung ginagawa ni Satan. Nangdiling lang si Satan
Pagka sa pagtitiis na, talagang nasasaktan no po? Hindi tayo po pwedeng hindi makaramdam ng sakit dahil talagang inaalis na tayo sa pagkakabilanggo ng pagiging makasalanan natin Amen po ba? Amen. Daming mga nangangaral ngayon Isa lang ang ipinako sa krus. Isa lang ang binuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. At sa pagkabuhay na magmuli, naninindigan ako. Yan po ang God's principle na pinaniniwalaan ko, na pinapahayag ko at pinaghihiyawan ko sa social media. Hindi ko inisip na mag-trending ito. Ngayon, nagagalak ako dahil ito yung buong katungkulan ko bilang tao. Ipahayag ko sa buong mundo. Yung kabutihang walang hanggan na ginawa ng ating Panginoon Diyos na pinakilala niya yung kanyang sarili na si Espiritu buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa na hayagang larawan ng Panginoon Diyos ang pagka-Diyos niya sa pangalan ni Jesucristo na iisa lang ang Diyos na pinaniniwalaan natin. Isa lang ang Diyos Amen po ba? Amen. Ang daming nagpapanggap ngayon, pinupusong yung patutok. Ito po ang seeds. Ito bang seal? Naunawaan natin yung seal, yung selyo. Tignan nyo sa Genesis, yung lalaki ng langit at lupa, magsalita ang Panginoon Diyos, ang Diyos Espiritu. Nasa ibabaw ng tubig. Hindi siya nakatayo sa tubig, ibig sabihin ang mundo, ang silong ng mga langit, nababalot ng tubig. O ngayon, may nangyayari palang na kalamidad Hilong-hilo na tayo sa takot. Kaya napakadakila ng pakikinig Kung wala tayong mapapakinggan, kung walang taong tatawaging mahina, na mangmang na tao, na dukhang tao na katulad nyo, may maririnig po tayong katotohanan na batbat na mundo Ang daming ministro ng Satan nagkalat ngayon. Dinadaya ang tao puro doon sa material na bagay. Siya nakikita, dinadaya niya. Gusto ni Satanas, may makasama siya sa impyerno sa paghatol at pagdurusa. Amen po ba? Amen. Kaya ang tao, abalang-abala sa mga nakikita ngayon. Pag may kalamidad naman, abot ang tawag sa Panginoong Jesucristo. Naunawaan po ba natin? Masakit tanggapin ang katotohanan na siya magpapalaya sa pagkakalipin ng kasalanan. Ang Panginoong Jesucristo yung mga kapatid, hindi siya sinampalatayanan Ako man, may kapatid ako Parang wala rin paniniwala sa Panginoong Jesucristo Talagang ito yung binabata ko ngayon. Nilalait ako sa isang mangmang na kalagayan ko, sa dukhang kalagayan ko. Dahil pinapasan ko ang krus na pinasan ng tagapagligtas natin. Amen. Wala siyang ginawang kabutihan, wala tayong pagtitiisan. Wala tayong iniintay na pangako ng tagapagligtas natin. Ngayon, yung puro karangyaan, puro posisyon, puro kaginawahan, sino may gusto niyan? Buhat sa pasimula, nagdayain ni Satanas si Eva. Doon pa lang, nilinglang na ni Satanas ang ina ng lahat ng lahi ng tao. Na pandemya tao. Kaya binibigyan tayo ng kalayaan Yung iba naman, yung mga may katetenga, ang gustong-gustong narinig ang aral, yung puro kabutihan, yung puro kaipoklitohan, yung puro pambibiktima. Yung pagpapalain, gaganda buhay, yun ang gustong-gusto naman ng mga may kati sa tenga. Hello? Talagang masakit tanggapin ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Alam nyo, kung mamatay man ako, alam ko, pagparito ng tagapagligtas, gigisingin niyo namatay na mayroon pananalig sa Panginoong Jesucristo. Siya lang ang may kapangyarihan para hindi ako magdusa sa impyerno.
Amen po ba? Amen. Dahil lahat ng tao, susundan tayo ayon sa gawa nating lahat. Susukatin tayong lahat ayon sa gawa natin. Kaya itong tinig ng tagapagligtas na pinapahayag ko sa social media, transparent po ito. Wala na akong nararamdamang takot pa. Wala akong nararamdamang alinlangan pa dahil ito yung buong katungkulan natin bilang tao na gampanan natin para papurihan natin ang pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Dahil naniniwala ako na ang Panginoong Yesu Kristo ang may kapangyarihan na magbigay sa atin ng karangalan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Siya lang din ang may kapangyarihan para tayo ay bigyan ng kahatulan sa impyerno. Siya rin ang may kapangyarihan para alisin tayo sa kahatulan sa impyerno. Amen po ba? Amen. Kaya ito po yung inyong lingkod, no? Isang mahina at mangmang na taong katulad nyo. Kaya ako sinasabing katulad nyo, tao rin ako. Amen po ba? Amen. Kung mamatay man ako, ang Panginoong Jesucristo nakakukuha sa akin para alisin ako sa pagdurusan na walang hanggan sa impyerno. Siya lang ang may kapangyarihan noon. Na buong tapang kong pinaninindigan. Huwag na tayo magbaang-maangam pa. Huwag kung kailan nakakaginhawa tayo sa buhay, saka tayo nagiging balat kayo at paimbabaw na tao. Amen po ba? Ang sakit, ano po? Ang katotohanan, ang pinaka gamot ng mga alipin ng kapaimbabawan ng lakad ng sanlibutan. Meron ba ibang gamot? Jesus Christ is the greatest doctor of our faith. Masigit pa siya sa espesyalistang doktor eh. Dahil sa kanyang kapangyarihan ng salita, siya lang ang panggagalingan ng buhay na walang hanggan eh. Kaya magbigay ng doktor yung buhay na walang hanggan. Who is the greatest healer of our faith? Naunawaan po ba natin? Amen. Ginawa na tayo ng panukala, naaalalahanin, nililimot pa ng marami. Ang inaalala ng marami, yung pakinabang sa mundo. Pagsamba sa Diyos-Diyosan yan. Amen po ba? Amen. Hindi ko na iniisip kung marami bang masasaktan, matitrending ba yung iglesia ng bundok ng Zion eh. Hindi ko po iniisip na ganon. Nagagalak ako ngayon sa paghahayag ko ng katotohanan dahil ito yung buong katungkulan natin bilang tao na alalahanin yung hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo po ang espiritu na hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak akong alalahanin at ipaghiyawan sa 7 kontinente ang kahayagan ng katotohanan na transparent sa social media. Sabi rin ng Panginoon Diyos eh, siya rin ang magpapakilala ng lahat ng kahihiyan natin na nararanasan natin sa pagpapasa natin ng krus eh. Sabi ng Panginoon, ipakikilala ko na kayo ni aking tunay na lingkod. Amen po ba? Amen. Amen. At kahalilin ng inyong kahihiyan eh, karangalang walang hanggan. Naunawaan po ba natin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, kahalilin ng panlalait sa atin at pang-iinsulto sa atin eh, karangalang walang hanggan. Hindi tao po ang nagsalita. Banal na Espiritu Santo, ang Panginoon Diyos po ang nagsalita sa mga banal na propeta. Sinasampalatayanan po ba natin? Nasa atin yung karapatan. Nasa atin yung kalayaan. Pero nagagalak ako, na-amaze ako sa Panginoong Jesucristo. Dahil hayagan ito sa social media, na pinaninindigan ko yung hula ng mga banal na propeta, na nag-sacrifice siya on the cross. Nagtiis siya ng maraming sakripisyo para paglingkuran niya ang naalipin ang kasalanan ng sanlibutan. Upang tayo makasalanan eh, inihain niya yung kanyang sarili sa krus hanggang kamatayan.
At sa pagkabuhay na maguli, magkaroon tayo ng bagong kapalaran na ikabubuhay natin yung pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Bagong nilalang tayong lahat. Ang karat lahi tayo ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Na kung paparito na siya sa isang patay, mahayag na tayo katulad niya o kalarawan niya. Amen po ba? Naunawaan po ba natin yung buhay na walang hanggan, yung pinangako sa atin? In reality, i-apply natin sa buhay natin yung paniniwala. May relasyon tayong lahat. Nakarelevant tayo sa hula ng mga banal na propeta. Naunawaan po ba natin yung may relasyon sa tagapagligtas? Walang ikinahihiya, nagsasalita ng salita ng katotohanan eh. Ang katotohanan ko, ipinapahayag din nangyari, nasulat eh. Hanggang kamatayan, inilibing siya. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Amen po ba? Amen. Pag nakakakita tayo ng pangitain sa langit, sa lupa, ang dami ng mga kuro-kuro, ang dami ng haka-haka. Eto, alalahanin na natin yun. Nahahayag sa social media katotohanan. Ang sinabi, hinahanap ng ating Ama yung tunay na namananamba sa Espiritu at katotohanan. Espiritu po yung sasambahin natin na katotohanan. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. I-remind ko po ulit, Espiritu yung sasambahin natin sa katotohanan na nangyari. Binuhay siya sa ikatlong araw. Amen po ba? Di ba yan ang katotohanan? Amen. Sino ang nagpatunay? Ang Panginoon Diyos ang nagpatunay niyan eh. Kaya kalayaan natin lahat ito eh. Sa mga nakakarinig, kalayaan natin lahat ito. Kung ito ba'y didinggin natin, kung ito ba'y i-apply natin, alam nyo, yung nagsasalita, may relasyon sa Panginoong Jesucristo eh. Hayag sa social media, nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli. Nakangaral na walang bayan. Nakita niyo yung mga nangaral at mga nangalakal, sila din ang nagduro sa ngayon. Nag-ipon na, maraming salapi. Inakay sa mga haka-hakang aral na maraming may pandinig. Ano po? Ngayon, yung tunay na nangangaral na sinugo ng Panginoon ng mga hukbo, inaakay sa kaligtasan ng kagalangan at pag-asa ng marami eh. May hula ng mga banal na propeta na pinapahayag sa social media. Naiisa lang ang Diyos nating paniniwalaan, saksi tayo sa pagkabuhay ng maguling lahat. Amen po ba? Amen. Ito, babasahin ko ha. Unawain natin mabuti. Dahan-dahan ko kung babasahin ito. Ang sabi dito sa Lucas chapter 24, verse 39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay. Sino po ang kausap ng ating tagapagligtas? Yung 12 apostol ng Cordero. Ang sabi niya, tingnan ninyo ang aking kamay. At ang aking mga paa. Ako rin nga. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol ng Cordero. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tignan sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ano po sabi ng tagapagligtas? Sapagkat ang isang espiritu ay walang laman. Sino ang nagsabi? Ang Panginoong Jesucristo ang nagpakilala doon sa mga banal na apostol ng Cordero eh. Ang isang espiritu, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto. Naunawaan po ba natin, nagpakilala doon sa mga banal na apostol ha? Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung taong tagapamagitan ng ating paniniwala, nagpakilala sa mga banal na apostol eh. Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Sa lahat ng mga nangangaral ngayon, hipuin ninyo ako at tignan sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ninyong nakikita na nasa akin. Tingnan nyo, nakikita ng mga banal na apostol ang espiritu, nagsasalita ang espiritu sa mga banal na apostol, nagpakilala na si espiritu. Amen.
Bagamat siya taong naparito, nahayagang espiritu sa pagiging tao ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. O nakilala natin kung ano ang katayuan ng paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na opisyal na pinagandaanan ng tahanan sa langit. Saan ba pinapupunta yung mga mananampalataya? Sa Bundok ng Sayon, pinapupunta para sa palatayanan natin ng Panginoong Kristo na nagsasalitang ako'y espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Nagsalita ang Panginoon Diyos sa mga banal na apostol, nakipag-usap sa mga banal na apostol sa pangalan ni Yesu Kristo. Nagpakilala siyang siya espiritu buhat sa pasimula. Sabi nga ng Panginoon Diyos, ako'y naghayag eh. Pagdating kay Propeta Isaiah sa chapter 43, ako'y nagpakilala, ako'y nagligtas, ako'y naghayag, ako'y nagpakilala. Hello? Amen po ba? Amen. Ito ho yung katayuan ng banal na bundok ng Sayon. Kaya one true God ang pagkakakilala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Sino nagsugo sa akin? Ang Panginoon ng mga hukmo nagsugo sa akin sa katwiran. Sinasamahan ako sa katwiran, sinasamahan ako sa kapayapaan at kapanatagan. Inaakay ko ang marami upang magkaroon ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan bawat isa. Amen po ba? Amen. O yung mga ministro ni Satan, saan inaakay? Sa pangangalakal. O ngayon, hindi malaman ng mga ministro ni Satan kung saan tatago yung kayamanan. Nagkakagulo sila ngayon. Amen po ba? Amen. Alino ang ikinakaila? Alin ang pinupusong? Ipinakilala ng Panginoon Diyos yung larawan niya sa pangalan ng Yesu Kristo na ako'y espiritu, walang laman, walang mga buto. Naunawaan po natin na ang tunay na Diyos na sinasamba natin na nasa pangalan ng Yesu Kristo ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Nagsalita ang espiritu sa mga banal na apostol. Amen po ba? Nagpakilala pa sa kanila. Gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Tingnan nyo. Gaya ng nakikita ng mga banal na apostol na nasa kalagayan ng Panginoon Yesu Kristo. Naunawaan po ba natin Amen. yung Lucas chapter 24 verse 39? Sa ganitong kaparaan ang ginawa ng Panginoong Yesu Kristo para mabuksan yung kanilang pag-iisip Amen po ba? Amen. Tignan niyo yung mga manliling lang ng mga sinungaling na mga kangaral. Nakakalungkot po Ang kinatatakutan ko yung pumapatay ng kaluluwa at may kapangyarihang bumatol sa impyerno. Mas na natin si Jesus na siyang nagpasakdal ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi ako natatakot sa pumapatay ng laman Ang kinatatakutan ko yung pumapatay ng kaluluwa ko na may kapangyarihang magparusa sa impyerno na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya ito ako sa harapan nyo. Naninindigan ako ngayon sa hula ng mga banal na propete. Ang paniniwala ng bundok ng Sayon isa lang ang Diyos Sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Ang daming mga nangangaral ngayon, nagpapagalingan sa social media. Meron naman tayo mababasa sa banal na kasulatan na magpagalingan tayo sa paghahayag ng katotohanan. Di ho ba ang Diyos ay pag-ibig? Ito, expose natin yung pag-ibig. Pakilala natin ang tunay ng Diyos na si Kristo Jesus, na Espiritu. Walang laman, walang mga buto. Kaya, saksi ko sa pagkabuhay na maguli Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung kababalagan ng buhay yung maguli upang mahayagan larawan ng Diyos na tunay na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Nagpakilala ang Panginoon Diyos sa mga banal na apostol sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Kaya yung mga nangangaral, sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Malakias sino man yung didinig ng kanyang tinig upang parangalan yung kanyang pangalan Karapat-dapat na saserdote. Karaming lumitaw na saserdote si Satan ngayon na ikinaila, pinusukan katotohanan, hindi pinarangalan ng pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba?
Amen. O ito, isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, pinaparangalan ng pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ang lumalang ng langit at lupa. Ang minamahal na lungsod ng Panginoong Jesucristo, lahat ng gumaganap ng patotoo. Dahil ang Panginoong Jesucristo po ang gumawa ng walang hanggang karakter na konsepto. Naunawaan po ba natin kung sino ang gumawa ng spiritual concept na paniniwalaan natin na ikabubuhay natin sa pagtatapat ng paniniwala? Ito, nagpapakilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Kaya yung mga banal na apostol, haligi sila ng puta ng banal ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung gaganapin natin sa buhay natin? Kaya yung mararamdamin, nasasaktan eh. Kaya tayo nasasaktan, alipin tayo ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Wala na nga akong takot sa, wala akong nararamdaman. Kaya kailangan marinig to nung lahat ng may pandinig eh. Dahil short na lang yung nalalabing panahon natin. Kaya maging smart tayong lahat ngayon. Amen. Ano man ang pinagkakaabalahanan natin, ano man ang pinagsumakitan natin, at kung wala tayo sa gospel of Christ, wala tayo sa concept ng Panginoong Jesucristo, magiging invalid lahat eh. Kaya nga yung merong tunay na relasyon eh, hayag na hayag sa social media yung patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya mararamdaman natin, ma-open tayo, masasaktan tayo. Ngayon, kaya tayo nasasaktan, pinagagaling na yung lakad natin. At nasa maruming lakad tayong lahat. Sangayon po ba kayo ron? Amen. Amen. Isa lang ang binuhay na maguli sa gitna ng mga patayan, ang Panginoong Jesucristo lang. Bakit sa gitna ng mga patay siya binuhay na maguli? Upang mahayag ang larawan ng Diyos na di natin nakikita na Espiritu ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Upang magkaroon tayo ng pag-asa sa muli niyang pagbarito na ikabuhay natin, na manalig tayo at sumampalataya sa pagkabuhay ng maguli. Mga gising na yung paniniwala natin. Meron na tayong spiritual software na naka-open sa puso natin, nakasulat sa isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin. Amen po ba? Amen. Amen. Jesus Christ is the greatest spiritual software. Jesus Christ is the greatest spiritual content. Jesus Christ is the greatest influencing of our faith. Wala namang ibang pangalan na may impluwensyahan lahat ng may pandinig, kundi sa pangalan ng Jesucristo may impluwensyahan yung mga makakarinig. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung mga tinatawag na yung mga vlogger na mga content creator eh, buwawala pa sa eksena ng technology yan. Jesus Christ forever and ever content of our faith. Jesus Christ is the greatest influencer of our faith. Siya gumawa ng everlasting content. Amen po ba? Amen. Lahat ng content mawawala, pero yung content ng Panginoong Jesucristo mananatili, gatundok o kudlikman, mananatiling content, magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako ay sumasa inyo pa. Naunawaan po natin. Sabi ng ating manunubo sa tagapagligtas, ito yung salita na sinabi ko nung ako'y sumasa inyo pa, nakasama nyo. Hello, people of church! Alam niyo yung iglesia? Tayo pa nauwi ng Panginoong Jesucristo eh. Tayo ang imbitado sa kasalang magaganap. Tayo ang mga imbitado sa huling hapunang nagaganap. Pagsikapan na po natin ito pa rin ito. Wala pong bayan dito. Aharap ako sa social media sa inyo na nakatingin ako ng mata sa inyo.
Kung gusto natin maging awarded tayo sa langit, ipamuhay natin itong ikinabuhay ng mga banal na apostol ng Kordero, ng mga saksi sila sa pagkabuhay na maguli. Sino ho mag-a-approve siya, sino mag-certify sa atin sa langit? Di ba ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng content na pinaniniwalaan natin? Siya nagbigay ng certification sa atin sa heaven. Siya nagbigay sa atin ng authority sa heaven. Siya naghanda sa atin ng tahanan sa langit. Sa muli niyang pagparito, kukunin niya yung sariling kanya na pinaghandaan niya ng kalalagyan sa langit. Hello, people of God! Naririnig niyo po ako. May tao pa po bang tatalima sa Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakasan? Meron pa po bang iglesia na nalalabi, na naririnig ang tinig ng tunay na pastol ng iglesia ng bundok ng Zion? Hello, listen carefully, people of Zion. Isa lang yung binablog kong influencer. Isa lang po yung pangalan ng binablog kong influencing of our faith. Yung pinako sa krus, inilibing, sa ikatlong araw, pinatunayan ng Panginoon Diyos na binuhay na maguli. Itinalaga na. Nakahatulan lahat ang mga may pandinig. Nang sino mang makakarinig at tatalima, pinagkalooban na ng kaligtasan bawat isa. Alam niyo ba yung nangyayaring kalamidad? Pinararamdam na ng Panginoon Diyos yung kanyang galit, yung kanyang poot, yung matinding init. Dito pa lang sa mundo, sa init, hindi na tayo makatagal. How much more pa sa impyerno? Diyan takot si Satanas sa impyerno. Bilang tao, dapahin natin ito kalamidad. Hindi na tayo mapakali dito sa silong ng mga langit sa matinding init. How much more sa impyerno? Kaya ito yung pag-asa natin lahat eh. Yung naririnig natin, kung may natitira pa tayong tapang, magpakalalaki na tayo sa katotohanan. Yung mga babae, kung may natitira pa tayong tapang, yung mga kismosa, yung sinasabi sa Facebook na yung mga marites, ano po? Alam nyo, hindi ko pinatatakutin yung mga marites eh. Yung mga antikristo. Kasi yung warfare nato, digmaan nato ng paniniwala. Hello? Hindi ko na kinatatakutan yung kamatayan. Minsan namatay sa krus ang Panginoong Jesucristo. Nung buhay siyang maguli, everlasting life na yung tinawag eh. Amen po ba? Amen. Sa pakikibaka ko, lagi ako sumasangguni sa Panginoong Jesucristo. Maruglog kong sinasangguni sa isip, sa salita at sa gawa ang lahat ng lakad ko. Nagtitiis ako ng lahat ng kahirapan. Dahil kailangan dumating sa buhay ng isang mananampalataya yung pinagtiisan ng tagapagligtas sa pagpasa niya ng krus. Naranasan kong pinagtatawanan ako, hinahamak ako, iniinsulto ko, tinukutya ako, hindi ako inirespeto, hindi ako ginagalang. Pero nagsisikap pa rin ako bilang tao sa kalooban ng Panginoong Jesucristo tumayo ako at ma-impluwensyahan ng lahat ng may pandinig at makatyak sa kaligtasan at pag-asa natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ganong kalalim yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. Dahil nakugkog ni Satan ang buong mundo. Amen po ba? Amen. Hindi niyo ba nararamdaman? Ang dami ng kalamidad na nangyayari, abalang-abala pa ang mga tao sa pakinabang. Amen po ba? Alam niyo, ang katotohanan talagang masakit magpalaya eh. Kung hindi naman tayo masasaktan, nagpapanggap tayo matuwid, nagpapanggap tayo mapaing mabaw, nagpapanggap tayo hipokrito kayo. Isa lang ang matuwid, isa lang ang mabuti. Ang Panginoon Diyos lang ang mabuti. At isinukoy bugtong na anak na paniniwalaan natin upang magkaroon tayong lahat ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Manatili tayong tapat sa paniniwala. Sa paniniwala lang tayo pinagkalooban ng sariling mana bawat isa. Amen po ba? Amen. Dahil si Satanas, araw at gabi, bawat segundo, bawat minuto, maatungan, naghahanap ng madaraya, naghahanap ng manilinlang, naghahanap si Satan na makakasama sa impyerno.
Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Nagpakilala sa mga banal na apostol, nagsalita, ako yung Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nagsalita ang Panginoong Kristo, nagpakilala sa mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Pwede ba tayong higitan pa natin yung mga magulang natin na apostol ng Kordero na nakakita ng live na Espiritu tagapagligtas natin? Narinig nilang live na live yung tinig na kinakausap sila. Ako rin nga ito. Amen po ba? Amen. Ngayon, bilang vlogger, kaninong content ang itinatayo ko po sa technology? Jesus Christ is the greatest content of our blog nationwide, worldwide, in the 7 continents all over the nations. Eto, naninindigan ako sa harapan nyo. Nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nakikibaka ako sa mga lumitaw na mga higanting reliyon dito sa silong ng mga langit. Maraming gulayat na reliyon sa silong ng mga langit. I am a pure servant. Ito ho, isang mamang nakatiwala. Nagtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato. Kung dumating man ang maraming kalamidad, mananatiling nakatayo ang iglesia na tinayo sa ibabaw ng bato. Dahil ang batong kinatatayuan ng iglesia ng bundok ng Sayon, ang batong pangulo na magniningning sa kaluwalhatian. Ang batong panulo na ang sumampalataya hindi mapapahiya sa batong panulo. Jesus Christ is the greatest cornerstone of our faith. Nadidinig niyo po ako? Amen. Alam niyo, yung mga nasasaktan, yung mga pagmabaw eh. Yung mga ipokrito. Sa paglilinis, talaga masasaktan tayong lahat ngayon. Huwag niyo sabihin, yung nakatayo sa harapan niyo, hindi dumaan sa matinding pagsasanay. At hanggang ngayon, sinasanay pa rin ako sa harapan ng social media. Amen po ba? Amen. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko nang ako'y sumasalingi pa. Kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. Tingnan niyo, naunawaan po ba natin? Amen. Kailangan matupad ang kautusan, ang hula ng mga banal na propeta at sa aklat ng mga awit. Ito ho, hayag na hayag sa social media ho. Yung hula ng mga banal na propeta. Ito ang kanlungan ko. Ang karunungan ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ito yung armor ko, ito yung baluti ko, ito yung damit ko sa pakikibaka ko sa mga gulayan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nagagalak ako maghintay. Nagagalak ako magbantay ng magaganap sa panahon ng katapusan sa muling pagparito ng anak ng tao. Nagagalak ako maghintay sa pakikibaka ko, sa pakikipaglabang ko sa mga gulayan ng sanlibutan. Naunawaan po ba natin kung bakit pinararamdam na ng Panginoon Diyos yung kanyang puot, yung kanyang galit? Certified through heaven. Sino nagbigay sa akin ng certification? Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Jesus Christ is the greatest content of our faith. Jesus Christ is the greatest blood of our faith in the resurrection. Meron pa bang iba? Isa lang ang pangalan sa silong ng mga langit nung binablog ko. At isa lang ang gumawa ng everlasting content na ibinablog ko na napaka-the greatest influencer of our faith. Ito, nagsalita sa mga banal na apostol, nagpakilala na siya espiritu, walang laman, walang mga buto. Ang daming nakakala, kinakaila ang espiritu.
ang buhay na walang hanggan bilang tagapagmana ng kanyang pangako, may patotoo sa kanyang puso. Amen po ba? Amen. Ngayon, lahat ng nangangaral na hindi maipangaral ng patotoo, ginagawa sinungaling ng mga nangangaral ng Panginoon Diyos. Sino ho ang nagpakilala at nagtalaga ng patotoo? Ang Panginoon Diyos po ang nagtalaga niya na. Kaya lahat ng nangangaral ngayon, susundan tayo ng lahat ng gawa natin. Amen po ba? Amen. Ano pa kabuluhan ang magandang buhay natin sa mundo? Ano pa ang kabuluhan? Tinitignan ba ng Panginoon Kristo yung ganda ng buhay natin? Tinitignan ba ng Panginoon Kristo yung pangarap, yung ambisyon natin? Tinitignan ba ng Panginoon Kristo kung ano man ang may kalakalan tayo sa mundong ito? Hello, people of God. Naririnig niyo po ba ako? Masakit magpalaya ang katotohanan. Kung hindi tayo masasaktan, magiging paimbabaw tayo. Dahil ang katotohanan na magpapagaling sa atin at magpapalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Basta natin si Jesus na gumawa ng matuwid na paniniwala nating lahat. Na siya ang panggagalingan ng kaligtasan nating lahat. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa aklat ng awit at sa aklat ng kautusan ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo po ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na sinasaksihan ko at ipinapahayag ko yung katotohanan ng nangyari at nasulat sa banal na kasulatan na naninindigan ako, na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Isang hamak at mangmang na taong katulad nyo na nagpapahayag ng katotohanan sa social media, na nananatiling tapat at naninindigan sa katotohanan ng kaligtasan, may patotoong pinaniniwalaan, saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. At napakaraming nangangaral ngayon, pinupusong ang katotohanan, pinakilala, pinatunayan ng Panginoon Diyos na itinalaga yung katotohanan na ipinakilala niya, pinakatanda na ikabubuhay natin, na paniniwalaan natin, na dito tayo hatulan lahat eh. Kaya kabayaran ng ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan on the cross eh. Kaya isa lang yung nag-sacrifice on the cross na namatay at muling binuhay in the third day upang ma-refresh yung mga puso't pag-iisip natin na lahat ng sasaksi sa pagkabuhay na mabuti, patay sa kasalanan, buhay sa katotohanan, gising sa unawa, nagpapatotoo sa pagkabuhay na mabuti. Amen po ba? Amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po ba? Isa lang yung namatay sa krus upang mabayaran yung matubos tayo sa pagiging salarin natin. At nung siya buhay maguli, diyan lang tayo mabubuhay na may pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Kaya sa muli niyang pagparito, sabi ng tagapagligtas natin, lahat ng mabubuhay sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli, yan yung seeds, yan yung bilhi, yan yung bread of life, yan yung breath of life. Amen po ba? Yan yung water of living, yan yung light of the world. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa ilalim na silong ng mga langit at sa buong mundo at sa maraming mga bansa. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Naunawaan po natin kung sino yung binuksan ng pag-iisip. Naunawaan po ba natin kung sino yung binuksan ng pag-iisip. Yung mga banal na apostol na ating magulang pagdating sa paniniwala. Sino ang nagbukas ng pag-iisip? Ang tagapagligtas natin, siya na may kapangyarihan, gisingin tayo sa pagkaunawa eh.
Hello? Kaya buhat sa pagkasanggol natin, naunawaan natin yung katotohanan eh. Nakakaligtasan ng tagapagmana ng Panginoong Kristo, hindi patotoong pinaniniwalaan. Tingnan niyo ako, mga apostol na, kasama. Ang Panginoong Kristo rin nagbukas ng kanilang pag-iisip at alaala. O ngayon, sa lahat naman nakakarinig, sino nagbubukas ng alaala at pag-iisip natin at unawa? Hindi sa ating sarili, kundi sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na gumawa siya ng forever and ever character. Amen po ba? Amen. Nakilala natin na sinasama natin ng Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nagpapahayag na naparito ang Espiritu, tunay na mga lingkod ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo nating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya suriin natin kung tayo ba sa Diyos o hindi sa Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil maraming naparitong Antikristo na sa panahon pa lang ng mga banal na apostol nagsilitawan na yung mga Antikristo na kinakailangan larawan ng tunay ng Diyos na hindi inihahayag na naparito ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, na nahayag ang larawan ng Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Na ang mga nagkakailat, naglilihik na yan mga Antikristo. Nakalipas na 1,000 taon pa, kinailanan ng mga Antikristo laban sa Gospel of Christ. Amen po ba? Kaya digmaan na ngayon Amen po ba? Amen. Ako po ay nag-apply ng National Housing Authority dahil wala ako temporary shelter dito sa mundo. Sa Nueva Ecija, Cabanatuan City, Calicid, po. Salamat naman at purihin ng Panginoong Jesucristo at binigyan niya ng katugunan at kasagutan ng pangangailangan ko dahil ginagamit ko sa pagbablog yung temporary shelter na dinalangin ko sa Panginoong Jesucristo na sinagot yung aking mga daing at panalangin na yung binablog ko content ng Panginoong Jesucristo. Na ito po, na-awardan po ako ng National Housing Authority sa Burot, Tarlac, na sa pamumuno ni Jerome Yambot, na nagpapasalamat po ako kay the head management ng National Housing Authority, Jerome Yambot, at sa assistant management na si Ma'am Sai Doble, na inapruban nila kami dito at talagang sinertifidan kami na mga awardee kami ng National Housing Authority na tumanggap kami ng INLA at ngayon nagpe-payment kami every monthly ng 300 pesos sa National Housing Authority. So legit po, legit, dokumentado po. Ngayon sa spiritual, sa langit, sino po yung mag-a-approve sa atin na magbibigay ng certification sa langit? Yung pong management ng church ng Iglesia ng Bundok ng Zion, who is the head of management of Church of the Holy Mount Zion, na naka-record na sa langit, yung mga sinisertify na ng Panginoong Jesucristo na binigyan ng approval, binigyan ng mana, na sariling mana. Wow, nakagagalak po, ano? Kung ano yung nangyari sa amin dito sa bansa ng Pilipinas, na dito matutupad ang hula ng mga banal na propeta na naka-legit sa National Housing Authority, Nueva Ecija, Cabanatuan City, Calicid, Purok 3. Na-aproban po kami ng head management ng National Housing sa Burot, Tarlac, na pumunta po kami ron at ito po yung katugunan ng aking mga daing at panalangin sa Panginoong Jesucristo na ginagamit namin sa pagbabulag upang ma-influensyahan na maraming may pandinig na wala pong self-interest itong pag-a-apply namin na tinugon ng Panginoong Jesucristo yung maging awardee kami ng National Housing Authority ng Government of Republic of the Philippines. Amen po ba? Amen. So napaka-genuine God grace po ito. Naramdaman ba natin na hindi pang self-interest yung paghahayag ng pagbablog namin para pakinabangan ng mga may pandinig na naalipin ang sumpa ng kasalanan ng sanlibutan? Ito ang habag at awa ng Panginoong Jesucristo. Sa pagiging tao pa lang,
Nadinig ng Panginoong Kristo sa langit yung daig ng mga itinakda niyang tinawag at pinili. Ginagamit namin sa love your neighborhood, sa pagganap ng the greatest commandment, the first and the greatest commandment of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Jesus Christ is the first command of our God Almighty. I am a poor servant. Isang mahina at mangmang at dukha na nag-expose ng katotohanan sa social media. Na gumawa ng content nung binablog ko, ang iisang Diyos na tunay na manunubo sa tagapagligtas namin. Isa akong refugee. Hindi ako taga-mundo. Ngayon, lahat na makakarinig at ikabubuhay ang katotohanan na saksi sa pagkabuhay ng manguni. Kapatid at kaibigan, hindi ka taga-mundo. Taga-langit ka. Isa kang refugee dito sa mundo. Isa kang strangers dito sa mundo. Dahil recorded na tayo sa heaven. Official na tayo sa heaven. Si Jesus ang nagbigay sa atin ng approval. Siya nagbigay sa atin ng certification, go to heaven. Siya naghanda ng residente natin sa langit. Jesus Christ is the head of our faith in the resurrection. People of Zion, tanggap ko na ako isang mangmang nilalait at pinagtatawanan, kinukutya at binibibak, nagagalak ang puso ko dahil natutupad sa akin yung kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Nawa kung saan man naroon si Ma'am Say Doble, yung namumuno ng National Housing Authority, hindi lingid sa paningin ng Panginoon Diyos. Sa pangalan ng Yesu Cristo, yung ginawa nilang pabor sa amin, naway pagpalain silang lahat. Lahat ng tumulong sa Zion na maging awardee ng National Housing Authority, Nueva Ecija, Cabanatuan City. Lahat ng sumusuporta sa mga katawa-tawang hiliran ng Panginoong Kristo na hindi nakilala sa sanglibutan ito. At hindi rin nakilala ang Panginoong Kristo na maraming sinungaling na ikinaila at inilihim ang katotohanan. Naway, gabayan si Jerome Yambot na management ng National Housing Authority, si Ma'am Say Doble, na sa isip at salita ay pagpalain sila at patuloy noon kaninang sambahayan at pamilya pagpalain ng Panginoong Kristo. Naramdaman ba natin yung tunay na paghahayag ng katotohanan na isang awardee, isang timely news people na inapruban ng National Housing Authority na complete documents, legit. Ganon din sa paniniwala na sino mang tapat na mananalig sa Panginoong Kristo, sinabi ng tagapagligtas na hindi tayo mapapahayang lahat. Maka-legit tayo na meron tayong relasyon sa tagapagligtas natin, na nabubuhay tayo, na may paniniwala, na saksi tayo, na tayo ang magiging tanda sa lupa na naghahayag ng tanda ng kababalaghan sa muli niyang pagparito, ay babalikan niya yung sariling pag-aari niya na isasama niya sa langit at pinaghanda niya nakalalagyan sa langit. Amen po ba? Amen. Di ba naka-similarity sa reality kong buhay dito sa mundo? Na itong temporary shelter na ginagamit namin na pagbablog, na yung content ay binablog namin, ito yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ginawa ng Panginoon Diyos. Yung content ay binablog ko, na inihahayag ko yung katotohanan na mayroong patotoo ang paniniwala ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na regalo sa atin ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. At binigyan tayo ng pangako na hindi tayo mapapahaya na sa muli niya yung pagparito na yung mga kapatid natin na mahinga na at nabuhay na may pananampalataya, susundan sila ng kanilang mga gawa at gigisingin sila at sasalubong sila sa alapaap. At tayo mga nakatayo na nagbabantay at nagtitiis sa maraming pinagtiisang kabutihan na ginawa ng Panginoong Kristo, na inihasik natin yung kabutihan at kagandahang loob sa maraming may pandinig. Kung magkagayon, binigyan tayo ng mabuting kapalaran hanggang sa kawakasan, hanggang sa muli niyang pagparito. Mamamasdan natin siya sa muli niyang pagparito na kung ang Panginoon ay babalik sa banal ng mundo ng Zion.
Isa lang ang babalikan niya. Di ba may hula yung babalikan niya? Banal na bundok na tayo na makakakita ng mukhaan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. At nananalig tayo na hindi sa mga bagay na nakikita, hindi handa ang presentation ng kaligtasan, kundi sa paniniwala, sa isip, sa salita at sa gawa. Sino nagbigay ng spiritual software na inilagay at iniyukit sa puso at isinulat sa isip natin? Nahayag sa labi natin ang katotohanan na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa langit at sa lupa. Nagbabalik tayo na maraming karangalan at kaluwalhatian at kandakilaan sa pangalan ng Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya po itong mga sinungaling nanginginig na eh. Bakit po? Hindi na maintindihan kung saan pagtatatago yung mga dinaya at kinamkam doon sa mga pusong walang malay. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na ang pagkilala ng bundok ng Zion Espiritu ang Panginoon Diyos, walang laman, walang mga buto. Mismo ang Panginoon Jesucristo ang nagpakilala sa mga banal na apostol na siya Espiritu. Kaya mayroong isang napakasikat na kaharian na nangangaral kinakailangan ang Panginoon Jesucristo, ang Panginoon Diyos yung Espiritu Pero ginagamit na may pangalan para maging ligtas sila. Inililihim yung patotoo, inililihim yung larawan ng Diyos buhat sa pasimula. Tao ng tao. Nagpakilala na nga ang Panginoon Diyos sa mga banal na apostol sa pangalan ng Jesucristo na siya ay Espiritu. Naunawaan po ba natin? Amen. Saan po ba galing yung buhay natin, yung lakas natin, yung hininga natin? Di ba sa salitang naririnig natin? Buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa, ang Diyos ay Espiritu. Saan galing yung hininga natin? Saan galing yung kalakasan natin, yung buhay natin? Saan galing yung langit, yung bituin, yung buwan, yung lupa, yung puno, yung hayop, yung tubig, yung dagat, at lahat ng mga bagay na nakikita natin sa ilalim ng silong ng mga langit? Saan ang galing yan? Sa salita. Sadyang nalilimot natin yung salita ay buhat sa pasimula Amen po ba? Amen. O ngayon, ito, nandidinig natin yung salita pinapangaral na katubaran ng hula ng mga banal na propeta na magpapatibay at magpapatatag sa paniniwala natin sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Kaya nga, 2 o 3 nagkatipon naroon sa ating kalagitnaan tagapagligtas natin Wala naman sinabing 1,000 o million na magtipon tayo Wala naman sinabing magandang building, doon tayo pumunta at magtipon tayo. Kundi sa paniniwala tayo pinipisan dahil siya, nagsalita ang Panginoon Diyos nung una sa mga banal na propeta na magaganap yung sinabi at nangyari nga yung sinabi. Pinatunayan at sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero yung katotohanan nakita nila at nakausap nila at nagpakilala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa mga banal na apostol na siya ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Naunawaan po ba natin na ang Diyos ay Espiritu? Amen. Kaya isang Diyos na tunay lang ang larawan ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Manalig tayo ngayon, huwag tayong padaya sa mga walang kabuluhan lakad ng mundo. Amen po ba? Amen. Nagliling po sa atin Maraming house to house na nakakaral ngayon. At more pa sa social media, sa technology. Magsusuri po tayo. Amen po ba? Amen. At ito ngayon, nakikibaka ako sa social media bilang taong katulad nyo para marinig natin ito. Dumating sa atin yung espiritu ng pagkaunawa at pag-asa at karunungan at katiyakan ng kaligtasan nating lahat. Amen po ba? Amen. God grace, ang Panginoong Jesucristo rin po. Ang kalooban ng Panginoong Jesucristo rin na magmumulat lahat ng mga tulog na unawa natin. Ako'y sumasampalataya at nililinig ako sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa sa buong mundo. Isa lang ang pinto ang papasukan ng mga iglesia na papastoran ng Panginoong Jesucristo Ang bundok ng Zion ay pinaganda ng tahanan sa langit. Diyan lang may hulang magaganap. Amen po ba? Ang bundok ng Zion may hula.
Subaybayan nyo sa mga hula. Sino man yung mga marurunong sa computer, walang hihigit na marurunong sa sanlibutan sa Panginoong Jesucristo. Hindi kayang tularan ng mga scientifico ang kapangyarihan at karunungan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nasa salita niya lahat ang kontrol ng mga bagay. Amen po ba? Amen. Kaya mag-ingat tayo sa mga nakakaral ngayon. Dumating na ang kapigatian ng sanlibutan. Manggagaling ang mga banal na pinapastulan ng tagapagligtas. Lahat ng mananalig at gigisingin sa pagkaunawa. Magbabantay na tayo at maghihintay na kumahayag na siya sa alabak. Mahayag na rin katulad niya. Amen po ba? Amen. O di may katiyakan tayong lahat. Sinabi ng tagapagligtas natin yan eh. At ang bayan niya dito, mga tao, mga pamilya. Hindi tayo pinagtatayo ng building. Kundi siya po ang gumawa ng panukala na paniniwalaan natin. Ikabubuhay natin yung panukala o yung covenant. Ito yung pinangangaral kong covenant. Ito yung blood of Jesus. Ang sino mang may tatak dito, ang sino mang ihiukit sa puso at isip ang blood of Jesus na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli eh. Sinabi ng Panginoon Diyos sa aklat ng awit eh. Na hindi tayo dadaanan ng salot eh. Kung may darating man salot pa eh. Hindi tayo dadaanan ng masasamang makangaral. Dahil pararatingan na yung masasamang makangaral ngayon na nakakagilabot at nakasisindak na kahihiyan eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin yung kapangyarihang nahayag sa social media, yung gospel of Christ in the resurrection? Yan yung damit ng kabanalan ko eh. Yan yung pagiging dress of living ko. Yan yung damit ng kabanalan ko na nabubuhay ako ng may pananampalataya. Lumalakad ako, may biyaya ng pananampalataya na puspos ng pag-asa, ng katalinuhan, ng pagkaunawa. Sa ano nang galing lahat? Isa lang yung pangalan na pinanggalingan lahat ng armor na meron ako ngayon. At ito yung iniahasip ko at ito din yung magiging armor ng bawat makakarinig at gaganapin natin. Amen po ba? Amen. So what is multiply by millions? Ilan man yung tawagin niya? Tignan nyo, napakamakapangyarihan sa pangalan ni Yesu Cristo. Ilan man yung tawagin niya, multiply by millions yan or billions eh. Amen po ba? Amen. Kasi napupuot na po ang Panginoon Diyos, kaya nakakaramdam na ang tao ng grabing kalamidad. Sinira ng tao eh, ang banal na kasulatan. Hindi na bago. Sa pasimula pa lang eh. Isaitan eh. Sinira na lakad ng tao eh. Kaya maging aware tayo ngayon, maging smart po tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Ito, sinisira ni Satanas eh, itong patotoo, nililihim niya ito, pinupusong niya ito. Kaya maraming nangangaral ngayon, yung kayamanan, hindi na malaman kung saan dadaling. Hubad tayong sinilang sa mundo ito, wala tayong madadala, kahit ano mang gamit ang mahalin natin sa mundo, hindi natin kaya dalhin yan. Amen po ba? Amen. Pero mayroong kayamanan na pinagkaloob sa atin bawat isa, paniniwala. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung saan siya naroon, doon tayong lahat eh. Kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya eh. Amen po ba? Amen. Hindi napakapalan natin na may isang Diyos na tunay tayong pinaniniwalaan, na nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Naunawaan po ba natin na yung nangangaral sa social media, hindi self-interest. Indahindin nyo silang po, duka, mahina, mangmang na tao lang. Isang award din ng gobyerno ng National Housing dito sa Nueva Ecija. Amen po ba? Pero ito ako ngayon sa social media, nagtatanyag ng nakalulugod na paghahain ng papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Yesu Cristo sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Ito yung nakalulugod na pag-aalay ng pasasalamat at pagpupuri. Maawit ng mga bagong awitin. Di ba ang kaharian ng Panginoong Hesus Kristo na pinag-aharian ng Kordero eh, umaawit ng mga bagong awitin? Saan ho galing yung lyrics?
Saan galing yung concept ng inaawit natin? Galing sa hula at patotoo ng mga banal na apostol ng Cordero, yung lyrics nung inaawit natin, bagong awitin, kung paanong si Jesus ay namatay at muling nabuhay eh. Gayon natin inaawitan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Nagagalak po, tayo pastulan ng Panginoon Kristo eh. Tayo ang binili niya na kanyang sariling dugo. Amen po ba? Amen. O sino naghanda ng pagkain natin lahat? Di ba ang Panginoon Kristo rin? Itong paniniwalaan natin na patotoo, ito po yung sa inyo ng paniniwalaan natin lahat ngayon. Kaya kanayaan na natin lahat ngayon. Kung nasa atin ang desisyon, ano po? Nasa atin ang desisyon ngayon. Kung tayo ba mananatiling tapat sa Panginoong Kristo na walang naging dahilan yung katapatan ng Panginoong Kristo nung paglingkuran niya tayong lahat. Pasusuli niya yung nangangaral ngayon eh. Mas mataas pa katungkulan sa nagpasa ng krus eh. Ay kanino makakaral yan? Yung tunay po na kinahabagan ng Panginoong Kristo na isinugo na spokesman, na watchman. Naranasan ng tagapagligtas sa krus. Hinahamak, nilalait, pinagtatawanan, kinukutya, iniinsulto, nililibak. Yung nangangalay ngayon, ang tataas ng posisyon. Unawain natin mabuti, ang Panginoong Kristo nga po, nagpakumbaba sa tao eh. Bagamat siya Diyos eh, hindi niya, inaring maging kapantay ang Diyos muna eh. Pinaglingkuran niya tayong lahat. Naunawaan po natin. Kaya makikilala natin yung mga bulangan na nangangaral kayo sa social media. Ang tataas ng kanilang karangalan, ang tataas ng kanilang posisyon. Suriin natin ang tagapagligtas natin. Nagpakumbaba siya sa mga tao at pinaglingkuran niya tayong lahat. Isa yung ibinigay sa ating pangalan, Jesu Cristo, ang paniniwalaan nating lahat, ang namatay at muling binuhay hanggang sa muli niyang pagbalik. Amen po ba? Amen. Nahihirapan ba tayong ipamuhay yung ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang mga buto? Ando po ang kaligtasan ng tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya pagsisihan natin, haka-haka. Huwag tayo manangan, huwag nating mahalin yung posisyon, huwag nating mahalin yung pinagsikapan natin sa buhay. Hindi natin madadala sa langit yan. Hubad tayong isinilang sa mundo, hubad din tayong lilisan sa mundo. Pero may mababaon tayo. Yung naririnig yung pinapahayag ko, na tayo ang magiging tanda sa mundo, na namamasdan ng Panginoon at naririnig pagka umaawit ng bagong awitin. Kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo bubuhay maguli. Lahat ng nabubuhay sa paniniwala, misin na sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Sino maglilipap sa atin? Sino magbibigay ng karangalan sa atin? Forever and ever na karangalan. Ang tatanggap nito, lahat ng mga iniinsulto sa paniniwala, ang lahat ng pinagtatawanan sa paniniwala, sa atin magaganap yan. Magaganap pa ba nun sa mga hilahangaan pagka nakakaral na inililihin yung tunay na nangyari na pinatunayan ng Panginoon Diyos? Darating pa ba doon sa kanila yan? Ay tinanggap na nila yung karangalan eh. Amen po ba? O saan mo magaganap? Yung pinagtiisan ng tagapagligtas, yung pagtitiisan natin, magpapasad din tayo ng Gospel of Christ. Para ramdaman natin na laitin tayo at libakin. Insultuhin at pagtawanan. Hindi irespeto dahil sa paniniwala natin. Ngunit inirespeto ng Panginoong Kristo ang lahat ng tatalima sa Kanya. Iginagalang ng tagapagligtas yung lahat masusunod sa Kanya. At itataas niya yung lahat ng mabubuhay sa pananampalataya. Kasama natin ang tagapagligtas dahil siya gumawa ng kasaysayan na pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Napipil po ba natin na kasama natin ang tagapagligtas pag ginaganap at pinapasa natin yung Ebanghelyo? Amen. Napipil natin yung presensya ng Holy Spirit. Amen. Kailangan mapil natin. Dahil mararamdaman natin yung naranasan ng tagapagligtas.
Pag hindi natin naranasan yan, matakot na tayo. Kaya nga tayo ginawa ng maraming pagtitiisan para ganapin natin Dahil dyan tayo bibigyan ng karangalan sa pagtitiisan na ginawa ng tagapagligtas natin Jesus Christ is the greatest model of our faith Amen po ba? Amen. O isa lang ang gumawa ng modelo ng paniniwala natin. Na-cover tayo lahat ng transformation spiritually. Na-purify tayo spiritually. Amen po ba? Amen. Mapagsisisihan natin yung lahat ng mga nagawa natin kamalian. Sino nagpupuno ng lahat ng pagkukulang ng paniniwala natin? Ang Panginoong Kristo lang po Bilang tao, may hangganan at may limitasyon ng pag-iisip at karunungan natin sa mundo. Pero ang Panginoong Kristo, forever and ever, ang kapangyarihan at karunungan niya. Amen po ba? Amen. Namamangahaw ba tayo? Nasasaktan ba tayo? Ngayon, kung hindi tayo nasasaktan, hindi tayo naging makasalanan. Isa lang ang perfect. Ang Panginoong Kristo lang. Dahil siya ay Espiritu. Wala siyang laman, wala siyang mga buto. Amen po ba? Amen. Nagkagalang ako na ipaghiyawa ko, ipakilala ko sa inyo ang larawan ng tunay na Diyos natin. Ang Panginoong Kristo, tunay na Diyos. Amen po ba? Yung mga sinungaling, hindi maipakilala na tunay na Diyos ang Panginoong Kristo Bakit po? Kasi gusto din lang sila maging sikat. Amen po ba? Amen. Dahil sila'y kalaban ng Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung sinilang sa katotohanan. Hayag na hayag sa nabi ko yung katotohanan. Kung ano yung ginawa ng Panginoong Kristo, kung ano yung sinabi ng Panginoong Kristo, ganun ko ipinapahayag sa social media sinabi niya. Amen po ba? Amen. Wala akong nararamdaman takot. Dahil ito ang buong katungkulan nating lahat bilang tao, naganapin natin at parangalan natin ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang lumikha ng bagong langit at bagong lupain. Ang land of promise na tinatawag ng Panginoong Kristo. Mga people of God, hindi building. Tayo ang ginawa niya ng panukala na walang hanggang panukala. Tayo ang ginawa niya ng saligang walang hanggan. Amen po ba? Amen. Intindido ko mo, bilang tao, hindi tayo gaganap nito. Maliwanag po ba? Sino ho ang namumuno at namamahala sa atin ngayon? Di ba ang Panginoong Kristo, siya gumawa ng konsepto nung kinabubuhay natin pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Dahil puspos ng pag-asa, yung ginawa niya konsepto, na sa pagpalito niya maraming kababalagan, maraming mga kalamidad, maraming mga tanda na makikita sa langit at sa lupa. Ano na nangyayari ngayon sa tao? Dumadating na kalituhan, dumadating na ang hilahil, dumadating na ang pangamba, dumadating na ang takot. Para amalis sa atin yung takot Masdan natin si Jesus na siyang nagpasakdal at gumawa ng ating matuwid na pananampalataya. Amen po ba? Amen. Manatili po tayong tapat. Magpakatatag tayo. Hindi nawawala ng kabuluhan yung lahat ng pinagtitiisan natin. Dahil sa muli niyang pagparito, di malilit na karangalan ng ipagkakaloob niya sa atin na regalo at gantimpala sa pagparito niya. Amen po ba? Amen. 10 taon siya maghahari sa bundok ng Sayon. Wala naman bang pangalan ng relihiyong nakalagay sa hula ng mga banal na propeta, kundi bundok ng Sayon ang ninasa niya at pinili niyang tahanan magpakailan-kailan pamala. Amen po ba? Amen. Bundok ng Sayon na maghihintay na babalikan niya at pinagandaan niya ng kalalagyan sa langit Meaning to say, mga tao, yung gumaganap ng panukala na walang hanggang ginawa niya. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli, ang Sayon. Amen po ba? Amen. Mga tao, ang minamahal na lungsod ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, lahat ng gumaganap ng patotoo, tayo ang magiging tanda dito sa mundo. Dahil nabatbat na ng lakad na masama ang mundo. Ngayon, yung pag-aarian ng Kordero na nagpapatotoo, makasilyado tayong lahat. Mga legit tayong lahat, may relasyon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Di ba, mga relasyon, hayag na hayag sa labi yung patotoo Diretso-diretso kung ipahayag yung katotohanan Sabi ng tagapagligtas, kung mahayag na siya sa alapakan, mahayag na rin yung mga namahinga, gigisingin, yung mga nakatayo, mahayag din tayo katulad niya. Makikita natin siya ng mukhaan. Amen po ba? Amen.
Sinasampalatayanan po ba natin sinabi ng Panginoong Kristo? Amen. Narinig natin na malinaw na ang Diyos ay Espiritu. Nagpakilala siya sa mga banal na apostol ng Cordero. Kaya sabi sa atin, mag-iingat tayo sa mga nangangaral dito sa nag-house to house. Dahil siya na nga, nanunubos natin, siya na nga magpapalaya sa atin sa pagkakaagipin ng lakad ng maling lakad natin. Amen po ba? At siya lang ang gumawa ng walang hanggang matuwid na sakdal na paniniwala na ikabubuhay natin. Wala nang kanino mong pangalan pa para maligtas tayo, kundi isa lang ang pangalan para maligtas tayong lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya ganapin natin itong naririnig natin na pinapangaral sa social media na walang bayad. Isang hamak na tao lang po yung nangangaral sa social media. Pinakilala ko sa inyo yung bayang banal na paghaharian ng Panginoong Kristo ngayon at magpakailan-kailan pa man. Book of Micah chapter 4 verse 7. Meron ho ba? Maghahari na ang Panginoong Kristo sa banal na bundok ng Sayon ngayon at magpakailan-kailan pa man. Kaya ang bundok ng Sayon na hindi kilala, pag-uusapan ng maraming labi yan. Dahil ang Panginoon Diyos nila magpapakilala sa mga may pandinig. Amen po ba? Amen. May nagpa-plug na nga ngayon sa Reels na ang minamahal na dunsod ng Panginoon Diyos yung mga taong gumaganap ng hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Official lang at tinaganda na ng tahanan sa langit. Di ho ba't nakagagala? Galing sa isang mahina at mga dukhang kalagayan, may nagre-release ng bundok ng Sayon. Yung mga nagpa-plug, naalala nila yung bundok ng Sayon. Inaawit yung amen po ba? Kaya naalipin ng Sayon naalipin ng maling lakad Naalipin ng paniniwala ang bundok ng Sayon i-restore ng Panginoong Kristo ngayon, ipakikilala. Kaya yung mga sinungaling na nangangaral, dalat na ng kahihiyan ngayon. Amen po ba? Amen. Ano bilin sa atin? Mapalad ang nakakarinig at gaganap ng aklat ng hula na ito, sabi ng Panginoong Kristo, madali na akong paparito. Ulitin ko po uli, mapalad ang nakakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito, sabi ng tagapagligtas, ako'y madali ng paparito. O, binigyan na tayo ng assurance of faith, ng katiyakan na sa pagparito niya, mapalad yung mga nakarinig, nagaganapin natin ito, ipamumuhay po natin ito. Amen po ba? Amen. Magpapasan din tayo ng Gospel of Christ. Kung ano yung naranasan niya, mararanasan natin na naitin tayo at hamakin. Pero hindi na tayo mamamatay pa na katulad niya. Mamamatay tayo at malilinis sa maruming lakad ng paniniwala at mabubuhay na tayo sa katotohanan. Nasaksi na tayo sa pagkabuhay na maguli. That is the dwelling city of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. O di tayo ang bagong langit at bagong lupa ng Panginoong Kristo na tinatahanan ng kanyang katwiran. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? O official sa langit, recorded sa langit, pinaganda na tayo ng tahanan sa langit. Sa lahat ng nakarinig ng paghahayag ng katotohanan, muli binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli, na magbantay at maghintay tayo ng lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na excited tayo at inspirado tayo na ang Panginoong Kristo ang gumigising ng diwa ng alaala natin upang pasaganain tayo sa kaalaman at karunungan at pagkaunawa ng paniniwala natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Siya lang po ang magpuprovide lahat niyan sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. At binibigyan tayo ng katiyakan sa pagparito niya na siya yung mga alim na umaaliw sa atin at nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat ngayon. At siya nag-iingat sa atin at nilalayo tayo sa kapahamakan sa mundong ito. So maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig at sasampalataya at a-appreciate at a-acknowledge ng kahayagan ng kabutihan walang hanggan at ipinagkaloob sa atin bawat isa upang tayo magkaroon na ng katiyakan na may pag-asa tayong lahat sa pagbabantay at pag-iintay natin sa muli niyang pagparito at tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. God bless people of Zion.
To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kami po ay patuloy na nagagalak at nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners at participants sa Panginoon Kristo. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, na buong kagalakan nating purihin ng Panginoon sapagkat ayon sa bagay ng mga nasusulat na ating matibay na sinasampalatayanan sa ikatlong araw na kilala, nahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo, isang maluwalhating Diyos, banal, walang laman at walang mga buto. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Iyan ang ating Panginoon na nag-aari sa banal na bundok ng Zion. Patuloy nating pahayag, mga kapatid at mga kaibigan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Awitin natin may kagalakan, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords. Our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na aming nakilala sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo, nagagala kaming patuloy na aming pangalay luwalhatiin, sambahin, dakilain, sapagkat tunay na nasa aming pananampalataya, matibay namin na panghahawakan ang aming pagkakilala sa iyo, sapagkat sinampalatayanan namin ang iyong larawan ng buhay mo na muli ang aming Panginoon Yesu Kristo. Amen. Salamat, Panginoon, kami buong kagalakan na nagpapasalamat sa iyo sapagkat ibinigay mo sa amin ang napakadakilang panahon upang ipamahagi ang iyong katwiran, upang ipamahagi ang lahat ng mga bagay sa pagpapatibay ng pagkakilala sa iyo, sa kahayagan ng iyong larawan sa pamamagitan ng pagkabuhay na wabili ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat, Panginoon, sapagkat bilang iyong kaharian na tumanggap ng iyong utos. Salamat at ito'y natutupad namin na ang lahat ng aming mga kapatid at mga kaibigan na ngalan sa buong sanlibutan ay patuloy na paalalahanan at patuloy na pagtibayin na panghawakang mabuti ang lahat ng mga bagay, ang mabubuting balita na nagbubuhat sa banal na bundok ng Zion. Salamat, Panginoon, nagagalak namin na patuloy na ang lahat ng mga bagay ay ipagpasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Diyos na Diyos at Panginoon na Manugos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi namin. Amen. Amen. Amen.